Nge, 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 nge. Ito nga pala yung ating kambing na si Hingi. Kaya natin siya tinawag na Hingi dahil lagi siyang humihingi ng gatas. Ito nga yung ating bisiro na ang nanay niya ay kulang sa gatas. Kaya ginagawa natin is nagsusupplement tayo ng gatas. Ito ay nabili natin sa Shopee, no? So far naman siya ay kahit pa paano ay gumaganda na yung kanyang pangatawan. So ito ay nakadalawang purga na rin tayo. Dahil nung una talaga siya ay sobrang lapad ng kanyang balugbog. Yan, kung mapapansin nyo, sobrang lapad ng kanyang balugbog. Kaya ang ginawa natin ay pinurga natin. So indication yun ng minerals at nutrients deficiency. Pinaliguan na rin natin siya. Pero hindi nawawala yung ating pag-supplement ng gatas. So itong back natin na ito ay magti 3 months na. So nung una talagang ano niya, sobra siyang napuril, sobra siyang nabansot, sobrang gaan niya. Kahit na nagbibigay tayo palagi ng gatas is hindi pa rin talaga sapat yung gatas na binibigay natin. Mas maganda pa rin talaga yung gatas ng inahin niya. Pero kahit pa paano naman, nakakahabol-habol na siya. Lumalapad na yung kanyang dibdib. Pero maliliit pa rin yung kanyang mga paa. Hindi siya proportion do sa kanyang katawan. Mapansin nyo ay maliit itong kanyang pata. Tsaka dito sa may likuran, hindi siya proportion. Pero yung katawan niya, kita mo talaga na malaki tong pagkakambing na to. Ang tatay nga pala nito ay yung back ni Machete Mosca na si Prime. Yung kanyang full blood. Napakalaki nun. Ito yung anak niya. Yan. So ito yung binigay natin ay isang buo ito. Ayan ay 1/4 na lang halos. Yan, ganyan siya kalakas humingi ng gatas. Ganyan siya kalakas dumede. Kaya hingi kasi kapag nagugutom yan, magmeme lang na magmeme yan. Kaya si hingi yan, si hingi. Hingi. Yan. Yan nyo. Yan o. Diba? Hindi siya proportion. Neat nung kanyang paa. Tapos, lapad nung kanyang likuran. So, magkapatid ito. Namatay lang yung isa niyang kapatid, yung dappled. Namatay dahil sa kakulangan nga ng gatas. So, ito yung ating binubuhay ngayon. Ito nga pala ay back. Lalaki yan. Yan, lalaki na. May itlog. Lalaki to. So, ang pangalan nito ay Singi. So, ito ay ating bubuhayin, papalakihin dito sa ating kambingan. Dahil napakalaki ng pinuhunan natin dito sa gatas pa lang. Magkano ang gatas? Almost 500 isang kilo. Hindi naman nagtatagal yung 1 kilo sa loob ng 1 buwan. Nakadalawa tayong bili ng gatas. So, isipin yun. Ang laki na ng puhunan natin dito kay Hingi. Ayoko to pakawalan dito sa ating kambingan. Kasi, syempre, napakalaki ng pinagsamahan namin ito. Kumbaga, sobrang alaga ko itong si Hingi. Kahit na napuril siya, nabansot siya, hindi natin siya pinapabayaan. Nag-inject din tayo ng vitamins tulad ng iron, B-complex. Pakalakas niya, no? So, ito ay dappled head to. Meron siyang batik-batik dito sa may side niya. No? Pero it is traditional lang talaga to. Ang tatay niya is dappled. Kaya meron siyang dugo ng dappled. Ubus na, saglit lang yung gatas. Grabe. May mga nabisita tayong farm na nabansot din yung kanilang alagang bisiro. Pero after 1 year, bilang singkad yung laki. Kung kalala nyo si Sir Gerald Hernandez, isa yun sa mga na bisita natin ng farm na nagkaroon din siya ng ganitong instances. Namatay naman yung inahin ng kanyang mga bisiro. Bali dalawa yung naging anak at nabuhay niya parehas. Ngayon, ang lalaki. So, sabi niya sa akin, hindi pa rin huli ang paglaki ng bisiro. Dahil hanggang 3 years naman yung paglaki ng kambing. So, kaya pa rin natin ihabol itong ating sihingi. Kung tutuusin talaga, is maliit siya sa 2 months. Yan, parang 1 month lang to, talaga yung laki niya. Pero sabi sa akin Sir Gerald is, alagaan ko lang sa purga, vitamins. Yan, magbigay tayo ng gatas. Makakahabol pa rin naman itong ating bisiro na ito. So, maganda naman yung katawan niya ngayon, unlike yung dati talaga na sobrang payat niya talaga.
sobrang payat, tas ang laki nitong likuran niya. Yan o. Pero kung papansin nyo, maganda pa rin yung proportion ng kanyang katawan. Ang naging problema nga lang talaga natin is yung kanyang paa. Yan, medyo maliit. May nag-chat na sa akin na gusto sanang bilhin ito. Kasi sabi ko, hindi ko bibenta kasi napakalaki ng pinuhunan natin dito. So, parang magiging experiment din natin kung nabansot ba na kambing is kaya niya makabawi. Pero sabi nga sa kanila Sir Gerald, 1 year sisingkad to ang laki nito. Kasi yung tatay nito talaga is full blood na dappled. Napakalaki. Yan, si Prime ng Machete Mosca kung kilala niyo yun. Napakalaki nun. Ano, pero yun dappled head siya. Pero traditional lang talaga yan. Ang maganda ka lang kasi sa kanya is meron siyang dugo ng dappled. So pag pinag-compare nyo dito sa isa nating bisero, dito sa ating isang kambing, napakalaki ng diferensya. Halos hindi man sila weeks lang yung tanda nitong blackhead na to. Yan. Weeks lang yung tanda niya. Pero pag tiningin nyo sa katawan, laki talaga. Sobrang malaki yung pagkalaki nitong blackhead na to kasi dito sa ating sihingi na traditional. Yan. So yung nanay nito, itong blackhead natin na ito is traditional. Tapos yung tatay niya is yung ating unang back na si Supremo, yung blackhead din. At naging blackhead din yung kanyang palabas. So ito ay babae. So ito ating papadamihin dito sa ating kambingan. At itong ating sihingi, yan ay ating iiwan lang dito. Gusto kong palakihin siya. Gusto ko siyang pagandahin at gawing back dito sa ating kambingan. So napakaganda ng nito, nung tatay nito, ng bloodline ng tatay nito. Tapos yung nanay nito ay painted dappled. Kaya talaga meron siyang dugong dappled. Yan, yun, titingnan natin kung makapagpalabas siya ng dappled dito kapag ginamit na natin siya. So itong ating bisero nito is magti 3 months or 3 months, yan, 3 months. Yan, going to 4 months at maliit talaga siya kumpara dito. Yan. Ito 3 months talaga to. Itong ating black bower na to, blackhead bower. Kaya pag pinag-compare nyo sila, yan sobrang layo ng diferensya. Mukha lang nagkakapara sila pero malaki talaga yung diferensya. Mas malaki yung ating blackhead bower at the same time is mas mabigat. Pero yun yun. Pero maganda pa rin yung katawan nitong ating back na to. Singi. Ang aking lang talagang concern dito is yung paa niya. Yan, yung pata niya. Pero yung dibdib, makapal yung dibdib Ayan, titingnan natin kung ano bang magiging resulta nitong ating mga kambing dito. So marami na rin kasi tayong na-out ng mga kambing, Nakapag-out tayo ng mga back na mga paalahin natin dito. At so far is maganda naman yung mga naging palabas natin. So yun lang talaga, kapag mag-alaga tayo ng mga kambing, is trial and error din. Hindi natin masasabi na porkit maganda yung magulang is magiging maganda na rin yung anak. Depende pa rin talaga sa pag-aalaga natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, is pipilitin natin na yung ating mga kambing dito ay mapalabas natin, maalaga natin ng maayos upang sa ganun ay makapag-breed tayo ng magandang kambing. So ngayon, hindi pa naman ganun kagandahan yung mga kambing ko, unlike sa mga nabibisita natin na farm. Pero kumbaga papunta rin tayo doon. So yun yung goal naman natin, na mapangganda yung breed ng ating mga kambing. So ang pinaka-goal ko nga dito is yung mga kambing natin na mga native is mga ma-upgrade natin, mapataas natin yung kalidad ng bloodline nila, ng lahi nila, yung genetics, na masabi natin na maihalin tulad natin o maisabay natin doon sa mga full blood na kambing. Pero hindi man tayo magpapawala ng chance na mag-acquire din tayo ng mga full blood. Bale may mga kausap na tayo ng mga breeder din, ng mga sikat na breeder, mga magagandang kambing. So hopefully at the end of this year is makapag-acquire tayo ng mga full blood na kambing. So yun naman yung minimithin natin, mapataas yung kalidad ng genetics ng dugo ng ating mga alaga para pagtaas ng ganda ng kambing is pagganda rin ng income. So yun nga lang talaga,
napakalaking investment at napakalaking risk yung ating ilalabas. So dito yung ating mga alagang native na kambing. Yan, hindi pa rin tayo nagpapawala ng ating mga native na kambing dahil para sa akin ay in case of emergency, ito yung mga madaling ma-dispose. Ano? Kasi 3,000, 5,000, makapag-dispose na tayo. Unlike sa mga hybrid natin mga kambing, sa mga bower natin is abutin minsan ng 12,000, 15,000, depende sa quality. Ano? So ganyan naman nagre-range yung pag-out natin ng kambing. So hindi rin tayo nagpapawala ng tupa kasi napakadaling buhay lang naman ng tupa. No? Tulad niyan, mga damo-damo lang naman nilagay ko, dahon ng niyog, napier, yan, kain na nila yan. So napakadali lang talaga buhayin. Yun nga lang talaga, magtsatsaga ka ng konting tiyaga kasi pagkukumpay. Kasi dito sa atin, hindi natin siya nilalabas dito sa labas. Yan, para sa akin kasi napakadali lang na naka-confine lang sila. Dito lang sa loob, pag-alagala, bibigyan lang natin ng kumpay. Tapos monitor din natin yung kanilang paggalaw, yung kanilang health. Ano? Kasi pag nakalabas sila, hindi mo natin alam kung ano yung makakain nila. Baka makakain sila ng, kasi syempre malaking bagay din kasi yung, malaking epekto rin sa kanila yung kapag nakakain sila ng bulate or ng parasite sa mga damo na makakain nila. Kasi ito naman ay paikot-ikot lang sila dyan. Diyan na rin sila nagpupup. So unlike kung dito tayo, nandyan lang sila. Lalagyan natin ng pagkain dito, ng kumpay. Monitor pa natin sila. Yun nga lang, kunting trabaho. Pero kailangan natin mag-silage. So yun yung ating goal ngayon, is makapaggawa tayo ng maraming silage. Hanggang dito na lang yung ating vlog at maraming salamat sa inyong pagsama. So hopefully mapaganda natin yung genetics, yung lahi ng ating mga kambing dito. Makapag-produce tayo din ng mga quality na kambing. So yun yung pinaka-goal natin. At sana patuloy nyo pa rin ako suportahan, samahan nyo ako sa journey natin sa pag-aalaga ng kambing. May mga times na parang gusto ko nang sumuko pero laban lang. Kung nagustuhan nyo itong mga ganitong klase ng vlog, ng video, is paki-like and share naman, paki-subscribe na rin yung ating YouTube channel. At kung di pa nga pala po kayo naka-follow sa ating Facebook page, Ang Hiluan Adventure, Your Millennial Farmer. So paki-follow na rin po. Yan. So hanggang dito na lang at maraming salamat.